3 linggo mula ngayon, isisilang na ni Kim ang panganay na anak. Para matiyak daw na nasa tamang pwesto ang sanggol sa kanyang sinapupunan, dinadalaw si Kim ng hilot na si Carmen. Hindi niya rin tunay na pangalan. Kapag humihilab na ang tiyan, pinapayuhan daw niya ang mga buntis na magpunta na sa center o sa ospital. Sa pahintulot ng kanyang nanay na itatago namin sa pangalang Elsa, nakausap namin ang bata. Kumusta ka? Ano nararamdaman mo habang nagbubuntis ka? Ano po, habang tumatagal po, pabigat po ng tiyan ko, ganun po. Sabi nila, uy, ang bata mo pa, bakit nag-ano ka pa agad, nagpabuntis ka? Nararamdaman mo pagka ganun yung sinasabi nila? Ano po, nasasaktan din po. Inaayos ng dalagitan ang ilang damit at gamit para ito sa kanyang paparating na baby. Paano yung perang ginamit niyo para makabili ng mga yan? Nag-ipon po kami, ganun. Tapos pinamilip po namin. 1,000 plus po yun. Doon po sa asawa ko. Kada yung kinikita niya po, ganun. Araw-araw, naglalakad-lakad si Kim sa paniwalang mas madali siyang manganganak kapag ginawa niya ito. Kabuwanan na rin kasi niya. Nung nandyan na, iniisip mo na yung panggatas niya. Opo. Kasi ang hirap po pag wala ka pong pampakain, tapos pambili ng mga gatas, ganun po. 16 years old na binatilyo ang nakabuntis kay Kim. Kailan kayo naging mag-boyfriend? 2018 po. Ilang taon ka no? Ano po, 12. Paano kayo nagkakilala? Kasamahan ko po kasi siya sa Nazareno. Yung bata-bata ko pa daw po, nagsushota daw po agad. Hanggang sa bigla na siyang nakaranas ng pagkahilo at pagduduwal. Kasama ang menor de edad na nobyo na itatago namin sa pangalang Jeric, sinubukan raw ni Kim ang pregnancy test. At sa 2 beses na paggamit nito, positive na buntis siya. Pumunta po ako sa bahay nila, tapos pinagpiti po ako ng mama niya. Noon mo lang nalaman? Wala kang hindi mo... Ano po, lagi po ako natutulog, tapos lahat po ng kinakain ko, sinusuka ko po. Ano akala mong nangyayari sa'yo no? May sakit lang po ako noon. Sa permiso ng kanyang magulang, nakausap rin namin si Jeric. Inisip ko lang po yung magulang niya. Kasi alam ko na magagalit. Gusto nag-usap ko yung magulang ko, pati magulang niya po. Sabi sa akin, huwag ka raw pintakbuhan. Agad raw sinabi ni Jeric sa nanay niya ang tungkol sa maselang kondisyon ni Kim. Hanggang sa makarating na rin sa ina ni Kim na si Elsa ang tungkol rito. Galit na nainis sa kanya kasi nga parang siya rin yung inaanohan ko inaasahan ko sa kanilang magkakapatid na parang makakatulong sa akin kasi hiwalay ako sa sa ama nila. Single parent si Elsa. Bata pa lang daw si Kim at ang kanyang 3 kapatid nang iwanan siya ng asawa niya. Dahil kailangan niyang magtrabaho, aminado si Elsa na hindi niya nababantayan at nagagabayan si Kim. Sabi ko, saka ba punta ng punta kasi minsan din naman kami nag-uusap. Ngayon ginagawa ko sa notebook niya. Sa notebook niya doon ako sumusulat para mabasa niya. Sabi ko, mahirap ang pagiging ina. Napakahirap na responsibilidad niyan. Ngayon nga nabuntis siya, sabi ko sa kanya, ngayon nabuntis ka na. Ngayon mararanasan mo na kung ano yung sinasabi ko sa inyong magkakapatid. Grade 8 na sana si Kim ngayong taong ito, pero napilitan siyang tumigil sa pag-aaral dahil sa kondisyon niya. Nangako naman si Jeric na susuportahan silang mag-ina. Umi-extra ngayon sa isang pagawaan ng motor ang binatilyo. Huminto na rin siya sa pag-aaral. Grade 9 na sana siya ngayong pasukan. Medyo sumika po magtrabaho para sa amin. Police po talaga dati yung pangarap ko. Kaso po, yung nanaman ko pong buntis siya, stop na lang po ang pag-aaral. 3rd year high school. Sana makaraos kami, sana mapakain kami ng maayos. Ganun po. Kahit masama ang loob, nakagabay pa rin daw si Nanay Elsa sa anak niya. Maging malusog yung baby niya, tapos alagaan niya. Kung gusto niyang mag-aaral pa, sinabihan naman siya ng kapatid ko, kung gusto mong bumalik sa pag-aaral, di mag-aaral ka.
March 5, 2020, binalikan namin sina Kim. Ito na raw ang due date na sinabi sa kanila ng doktor, kaya pupunta na sila sa Tondo General Hospital. Natatakot ka na ba ngayong kabuanan mo? Bakit ka kinakabahan? Natatakot po ako kasi madami pong namamatay, na minor de edad pong nanganganak. Saan mo nabasa? Sa mga Facebook po, pag dumadaan po sa newsfeed. Pagpasok ni Kim sa clinic, agad kinuha ng doktor ang vital signs, timbang, tangkad at blood pressure niya. Chinek din ang heartbeat ng bata. Sabi ni Dr. Maika Danao, maselan at delikado ang mga pagbubuntis ng mga menor de edad gaya ni Kim. Usually, pag first pregnancy, tas teenage, medyo mas matagal po talaga silang mag-labor. Kaya po, importante yung follow-up. Follow-up check-up po talaga, para po nababantayan. Ano yung kailangang bantayan? Because she's very young. Sa teenage pregnancy po kasi, marami po tayong risk. Yung high blood pressure, mahirapan po siyang mag-labor. Kasi po sa batang edad, tas yung pelvis po niya, tsaka yung measurement ng ulo ng baby, minsan hindi po siya enough para lumabas yung baby normally. So may increased risk po ng cesarean section kapag mga teenage pregnancy. Pero hindi naman po lahat. Maraming problemang pangkalusugan ang pwedeng harapin ng mga batang ina. 2 to 5 times ang risk na mamamatay sa panganganak ang batang ina kumpara sa mga adult mothers. Ang mga sanggol mula sa mga batang ina ay 3 times ang risk na bawian ng buhay kumpara sa mga ipinanganak mula sa inang edad 25 to 29. Ibig sabihin nun, more than 10% may risk na mamamatay kapag gano'n ang pag inanalyze mo. Kung karamihan nung nabubuntis, no, ay puro bata, then ang maternal mortality natin talagang tataas yan. Kung alam natin na sa age na yon, delikado pala, mataas ang risk, then hindi ba dapat maghanap ka ng paraan para masubaybayan yung edad na yon para hindi siya makadagdag dun sa number ng namamatay sa age na yon. Kaya para maiwasan daw ang kahit anong komplikasyon, nagreseta si Dr. Danao ng mga vitamins at gamot. Yung multivitamins para kay baby, para lumaki siyang malusog, tapos yung ferrosulfate para sa'yo. Ipon para sa pula ng dugo, kasi definitely kapag manganganak ka na, duduguin. So dapat ngayon pa lang may ipon na ng dugo sa katawan. Matapos ang check-up na lamang hindi pa manganganak si Kim sa araw na yon. But how is she so far? So far Kumusta naman si po, okay Tracy? naman po lahat yung vital signs niya, yung heartbeat ni baby, okay din po. Pero sa ngayon, hindi po siya in labor. So, i-continue pa rin po natin yung prenatal check-up. Pero wala lang pong ininom na siyang gamot. Ay, binigyan ko po siya ng multivitamins at saka ferrosulfate. Hanggat hindi po siya nanganganak, mas maganda po kasi tuloy-tuloy lang po. Para sa kanya and para rin kay baby. Kinakabahan ka para sa kanya. Oo. Ano yung takot mo para sa kanya? Sasabi ko sa kanya kung po pwede nga lang, ilipat mo sa akin yan, ako na magluwal eh. Ako na lang bibiri para tayo. Kasi naano ako sa kanya dahil 30 nga siya. Wala ka pa namang first pa lang yan. Pinababalik na lang sila sa susunod na linggo o kapag naramdaman na ni Kim ang hilab ng tiyan.